Commission on Elections o COMELEC Chair George Erwin Garcia nang bilang ng mga bumoto ngayong halala ng pinakamataas sa kasaysayan ng midterm polls. Lubos na ikinatuwa ito ng komisyon kung saan naitala ang 81.65% na boto mula sa higit 68 million voters. Dagdag pa ni Chairman Garcia na bukod sa malaking partisipasyon ng mga kabataan sa eleksyon ay posible rin umanong dahilan ng rocket high data ay ang information campaign na isinagawa ng poll body sa iba't ibang bahagi ng bansa para kumbinsihin ang publiko na bumoto. Samantala, 30 kilo ng hinihinalang shabu ang nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Norsagaray, Bulacan. Tinatayang nagkakahalaga ito ng 204 million pesos. Nahuli rin ang 3 drug high-value target na sina alias Jessie, alias Christina at alias JB. Maharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matapos naman mag-viral ang video ng mainit na pagtatalo sa kalsada na kinasasangkutan ng isang pulis, agad na kumilos ang PNP upang imbestigahan ang insidente at tiyakin ang pananagutan ng lahat ng sangkot. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Traffic ang naging bunga sa girian ng pulis at rider sa kalsada ng Santa Ana na naganap kamakailan noong araw ng eleksyon. Sa viral video, namataan na ang lalaking nakahudi ay bumaba sa kanyang motor at agresibong humawak sa helmet ng isang rider. Dito makikitang inaalog niya ang helmet habang may hawak na baril, bagamat gun ban ng araw na iyon. Kalaunan pa ay mayroong lumapit na unipormadong pulis at pinosasan ang rider na hinaras ng lalaking nakahudi. Matapos mag-viral ang nasabing video, ayon kay Philippine National Police o PNP Chief Police General Romel Marbil, agad na kumilos ang ahensya upang imbestigahan ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG ang insidente at tiyakin ang pananagutan ng lahat ng sangkot. Base naman sa paunang ulat, ang nasabing pulis ay naka-assign sa isang polling center at nasa covert security operations nang masangkot sa mainitang bangayan sa kalsada. Anila hindi rin pinalampas ng PNP ang insidente kung kaya't agarang inilipat ang pulis sa holding section at isinuko ang kanyang mga inisyong baril. Matapos ito, sinampahan na siya ng grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer, habang hinihintay ang resulta ng administrative proceeding. Sa kabila nito, binigyan diin ni General Marbil na hindi kailanman dapat gamitin ang kapangyarihang hawak ng isang pulis upang magpakita ng dahas o pagmamalabis sa tungkulin. Dito hinikayat niya rin ang mga motorista na pairalin ang disiplina at respeto sa kalsada, lalo na sa mga tensyonadong sitwasyon. Kanya ring pinaalalahanan ang mga kapulisan na manatiling kalmado, profesional at maging huwaran sa serbisyo publiko. Anya, ang tiwala ng mamamayan ay pundasyon ng isang matatag at makataong serbisyo. Paalala rin nila sa publiko na i-report ang anumang uri ng anomalya upang agad itong maaksyonan at mapanagot ang sinumang lalabag sa batas. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. 4 sa 20 Pilipinong marino ng MV Lunita ang patuloy na iniimbestigahan sa South Korea kasunod ng pagkakasangkot ng mga ito sa record-breaking drug bust na nahuli ng Korea Coast Guard. Bagamat nakauwi na ng Pilipinas ang 16 sa mga ito, nakatutok naman ang Department of Migrant Workers sa natitirang 4 na mabigyan ng kaukulang suporta. 2 rito ay inaresto habang ang natitira ay tinuturong persons of interest. Matatandang nahulihan na may kargang 2 toneladang hinihinalang cocaine ang sinasakyang barko ng mga Pinoy sa Ogay Port, Gangneung, Gangwon Province. Arestado ang American R&B singer at rapper na si Chris Brown sa isang 5-star hotel dahil sa pagkakasangkot nito sa grievous bodily harm at alleged assault sa isang London nightclub. Ayon sa London's Metropolitan Police at Crown Prosecution Office,
Kaugnay ito ng battle attack ni Brown laban sa isang music producer na si Abed Diao sa Tape nightclub sa Mayfair, Central London noong February 19, 2023. Samantala, walang detalye ang kinumpirma ang kampo ng singer at kasalukuyan na itong nasa kustudiya ng kapulisan. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Higit 5,000 kaso ng HIV na itala sa bansa sa unang 3 buwan ng taon. Pagsasapubliko ng posted computerized voters list sa mga polling sites, iniimbestigahan na ng NPC. Senate President Cheese Escudero, hindi raw kulay politika ang nakitang dahilan ng pagkakapanalo ng ilang senatorial slate. 220 magsasaka sa Cebu, absuelto na sa 500,000 peso loan payment ayon sa DAR. Girian ng pulis at rider, iimbestigahan na ng PNP IMEG ayon kay PNP Chief Marbin. American R&B singer Chris Brown, arestado. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.